O yan, daming nag-react dun sa video ko ha. Yung video ko na nagpapasyon si Satanas. Oo, nagpapasyon na si Satanas ngayon mga bossing. O nahiya na si Satanas sa sarili niya. Sabi niya, wow, masyado naman yata akong mabait para ikumpara kay ikaw naman Boss Dada. Tinatawag mong Satanas at Diablo si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Nahiya naman ako, mas masamang tao kaysa sa akin yan. Sabi niya. Oo, kaya yun, si Lucifer. Si Lucifer, dati mamabait yun si Lucifer. Hindi naman siya talaga Satanas na Satanas eh. Kaya lang, nagselos kasi si Lucifer eh. Nagselos si Lucifer kasi nga, kumbaga siya yung pinakamagaling na anghel noong dyan sa langit eh. Siya yung pinakamagaling na anghel, siya yung pinakamalakas. Sa kanya ibinigay yung pangangalaga dyan sa langit. Kaya lang, noong ang Panginoon, mga bossing, ay sinabi niya yung aking pamamanahan ng lahat ng ito. Pamamanahan ko ng kaharian ko at ng buong mundo ng lahat ng creation ko. Ipapamana ko. Ayan, ipinamana niya kay Jesus. Diyos ko po, nagselos si Lucifer. Sabi ni Lucifer, nako, hindi ako papayag. Kaya ang ginawa ni Lucifer, nagrebelde siya. Kinuha niya lahat. Kumbaga, kasi siya ang leader ng mga ng mga army, ng mga anghel. So, hinikayat niya yung iba, sumama sa kanya, nagtayo sila ng sarili nilang kaharian at yan na nga yung impyerno. Nung nagtayo sila ng sarili nilang kaharian, dahil mga bossing, yung pamamanahan, bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan, yung kanyang kumbaga tagapagmana, nilagay niya rito sa lupa ang si Lucifer na malagi sa lupa. Alam niyo ba istorya niyan? Dito siya na malagi sa lupa kasi gusto niya na kung saan inilagay ng Diyos yung kanyang tagapagmana, gusto niya guluhin niya. Gusto niya demonyohin niya, satanasin niya. Kaya china-challenge niya dito sa lupa yung inilagay ng Panginoon na tagapagmana niya dito sa lupa. Kaya na malagi siya dito. Lahat ng kasamaan na naimbento talagang ginawa ni Lucifer. Ngayon mga bossing, eto na. Nung ipinanganak si Marcos Sr., siyempre, mga kampo ni Lucifer lahat yan eh. Sila Hitler, sila Stalin. Lahat ng mga sila Mao Zedong, si Lenin. Lahat ng mga pinanganak na masasamang loob. Mga bossing, lahat ng lumabas na mga masasamang loob dito, produkto yan ni Satanas. Kumbaga, lumabas yung mga yan, kasi di ba sabi ko nga sa inyo, pinanganak tayo, makasalanan na tayo dahil nga doon sa nangyari kay Ebat Adan. Di ba meron na tayong binhi ng kasamaan pagkapanganak pa lang natin, makasalanan na tayo pagkapanganak pa lang natin, di ba? Kaya nandito si Lucifer para lahat ng mga tao na ipinanganak na may kasalanan, pinapanatili niya yung mga kasalanan ng mga tao na yan sa ibuturan nila. Kaya lahat ng mga lumabas sa mundo ng mga masasamang tao, yan sila Yamashita, lahat ng mga demonyong mga tao, galing yan kay Lucifer. Alam nyo ba, may mayroong listahan ng pinakamasasamang mga tao sa mundo. Eto na ang problema. Sa Pilipinas may ipinanganak. Na may ipinanganak sa Pilipinas, ewan ko, no, mga 1900s yata. Siguro mga 1920. Ipinanganak. Hindi si Enrile hindi si Enrile, pero mga katropa pits din ni Enrile. Pinanganak si Marcos Sr. Nung pinanganak si Marcos Sr., ayan na. Nagkaroon na ngayon ng challenge si Lucifer. Pero hindi pa rin tinalo ni Marcos Sr. yung kademonyohan ni Lucifer. Kaya ngayon, mga bossing, eto na. Nanganak itong si Marcos Sr. ng Marcos Jr. Diyos ko po. Nako, maniwala kayo sa hindi. Lahat ng ginawa ni Marcos Sr. na kahayupan sa Pilipinas na medyo kahit papaano yung leadership ni Lucifer medyo na shaken, pero hindi niya tinalo si Lucifer. Pero itong si Marcos Jr., naku po, mga bossing, nung ipinanganak wala nang ginawa sa buhay kundi kademonyohan. Nung bata pa lang yan, nakita na ni Satanas yung sarili niya kay Marcos Jr.
Naku, tsaya, mukhang kamukha ko to ah. Sungay lang ang kulang nito ah. O tingnan nyo, anong kulay ni Lucifer? Di ba kulay pula? Anong kulay ng apoy? Pula. Anong kulay ng impyerno? Mamula-mula na mangitim-ngitim. Ganyan ang kulay ng impyerno. Tingnan mo anong kulay ng mga Marcos? Pula. O kasi ang pula ang kulay ni Lucifer. O kaya ayan ang kulay ni Bongbong. Ngayon habang tumatanda si Bongbong, ayan na lahat ng kahayupan, sabi nung kapatid niya, puro kademonyo ang ginagawa. Puro suyop, higop, lahat. Lahat na yata ng bawal. Sininghot na niyan. Tapos eto na. O naging presidente ng Pilipinas. O naging presidente siya ng Pilipinas. Ang kanyang puhunan, pagsisinungaling. O sabi nga ni Lucifer, sinungaling ako. Pero ibang klase ang pagkasinungaling nito. Grabe naman. Sinungaling ako tsaka nangungupit ako, magnanakaw ako, pero ibang klase to. Sabi niya parang naging matuwid akong parang bigla akong naging matuwid nung nakikita niya na yung mga ginagawa ni Bongbong sa bayang Pilipinas, pagsisinungaling niya sa taong bayan, pagnanakaw di umano sa pera ng taong bayan. Naharap-harapan, sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw, nagmamaskara pa. Yung mga magnanakaw, nagdi-disguise. Tsaka usually, yung mga akyat bahay, umaatake yan paggabi, walang tao sa bahay. Oo, pero ito, umaga, tanghalin tapat, paggising pa lang. Oo, wala nang ginawa kundi magnakaw na magnakaw. Sabi niya, walang iya, oh. Sabi ni Lucifer, nung ako nagnanakaw, sinisigurado ko walang nakatingin. Sinisigurado ko tsaka medyo palihim. Pag kumuha ako, ganyan. Hindi ko pinapakita. Pero ito si Bongbong, ibang klase. Kahit nakadilat ang mata, nakatingin ka sa kanya, kinukuha niya. Lahat ng bawal, ginawa. Lahat ng pagnanakaw, ginawa. Lahat ng pang-aabuso, ginawa. Ngayon, ito si Lucifer. Ang ginagawa ni Lucifer, yung mga nagtao sa simbahan, di ba? Binubulungan niya yan. So, huwag ka makinig dyan. Di ba? Pag yung mga pastor, yung mga pare, pag nag-sermon sila, sinasabihan niya, huwag ka maniwala dyan. Ako ang iyong konsensya. Hindi totoo sinasabi niyan. Ganun eh. Dinidemonyo ka. Pucha, ito si Bongbong, matindi. Oo, kumbaga si Satanas, pag pumasok yun sa simbahan, nagko-cover yun, mainit eh. Oo, huwag ka maniwala dyan kay Pader. Manyakol yan. Ganun siya. Pero si Bongbong, hindi. Sabi ni Bongbong, ako ang pinaka-demonyo sa mundo. Gunawin natin yung mga simbahan. Ganun. Pasukin niyang Kingdom of Jesus Christ. Pasukin yan. Sige, balahurain yan. Duraan, ihian, dumihan. Tumira kayo dyan ng 16 days. Abusuhin nyo yung mga tao dyan. Talagang ganun, inutusan yung mga kapulisan na gawin yan sa isang simbahan. Si Lucifer, pag pumapasok sa simbahan, nagtatago pa siya. Hindi. Hayag na hayag kahit may mga kamera. Talagang pinasok yung simbahan, banal na dako, binaboy-baboy. Hindi lang isang beses, 2 beses, may mga namatay pa. Ibang klase, kaya nga sabi ni Lucifer, sabi grabe naman tong tao na to. Hindi ko na produkto ito. Kumbaga ako na yung hari ng kadiliman, hari ng kasamaan, nalaos ako dito. Kaya sabi ni Lucifer, wala pagka itong mga ito, nangamatay itong mga ito, pumunta rito sa impyerno, wala na, tapos na ang paghahari ko. Kaya nakaraan nag-post ako yung nagpapasyon si Lucifer, may sungay, bumait na po si Lucifer. Oo, hiring na po sila. Actually, may nanalo na po sa trono ni Lucifer, ni Diablo sa impyerno. Ayan si Bongbong. Ganun. Kaya nga sabi ko nga, ibang klase talaga, no? Ibang klase talaga ang nagagawa ng kademonyohan. May mahal na araw pa naman ngayon. Delikado tayo. Mamamatay si Jesus sa Friday. Patay si Jesus sa Friday, tapos buhay pa yung Lucifer na nagkatawang Lucifer 2.0 na nagkatawang tao. Nasa Ilocos Norte, Diyos ko po, ano kaya mangyayari sa mundo? Habang Biyernes Santo. Baka magalit na naman kayo Sabi sa inyo, joke lang yan. Hindi joke yan, totoo yan. Ganyan. Mga vlogger nyo, gawa-gawa ng istorya. Ganyan ganyan mag-content. Gagawa lang kayo ng istorya, puros katarantaduhan pa. Ito, totoo to. Isipin nyo lahat ng pinagsasabi ko, di ba tama?
Hayop talaga oh. Walang hiya kayo. Ano na, mag-follow kayo ha. Follow kayo sa Facebook page natin, dalawa yan ha. And follow din kayo, subscribe din kayo sa YouTube natin ha. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa